Wala po. Okay, may ipapakita ako. DTI record ng Alicel Aqua Farm. Ikaw ang nakaregister dito na owner. Sheila, paalala ha, under oath pa rin kayo. Ha? Sa iyo ba itong Alicel Aqua Hindi ko Farm? po alam. Miss Sheila, ito po ay dokumento ng Department of Trade and Industry certifying na ang Alicel Aqua Farm sa Barangay Bakiden sa Suwal, Pangasinan ay nakaregister. Ha? Nakaregister sa inyo. Issued sa inyo ang certificate. Sheila Lial Guo. Nakikita ko yung paan nyo. Medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Hindi Aqua ko po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa in-issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo. Naku po, posible bang lumalabas talaga dito sa dokumentong ito. Pamilyar kayo sa Pangasinan kasi may business kayo dito ayon sa DTI. O kaya ginamit yung pangalan ko na pang business lang po. Na hindi ko alam. So alam nyo itong business na ito? Itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Pero alam nyo na ginamit yung pangalan nyo sa business na ito? Siguro. Siguro. Siguro or alam nyo na ginamit ang pangalan nyo sa Oo. business na ito? Siguro kasi hindi ko... Siguro. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo. Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod na nga ako. Parang malalim talaga yung links niyo sa Suwal. Itong ibinigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakatong iyon. And I bet appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyong mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and Joel, follow up one lang related dun question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Sabah,
nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin. Wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya. Natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti. Yun lang po si Mayor Dong. Sa Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Madam Alright. Chair, I'm Yes, I'm Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Miss Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang, hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang
1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Speaking of Mayor Dong Kalugay, Comsec, hindi ko na itanong kanina, inimbita rin namin sila, si Mayor Kalugay. Ano pong status ng pag-imbita sa kanila? For the record. Madam Chairman, the invitation was sent and was duly acknowledged, except that for today, Mr. Mayor Kalugay is suffering from dengue and he has sent the corresponding excuse letter and medical certificate. Thank you, Madam Chair. Alright, salamat Comsec. So katulad nung kay Cassandra Leong, iimbitahin pa rin natin si Mayor Kalugay sa susunod na pagdinig ng subcommittee pag magaling na sila. I'd like to question next Mr. Raymond Dronquillo. Good afternoon po, Madam Chair. Good afternoon, Mr. Ronquillo. Kilala niyo po bang personal si Alice Guo? Never ko pong nakilala, Madam Chair. O may business interests ba kayo kasama si Alice Guo? Wala din po, Madam Chair. Tumanggap po ba kayo ng pondo? And I would like to remind you, sir, no, Mr. Ronquillo, under oath po kayo dito sa aming hearing ng subcommittee. Tumanggap po ba kayo ng pondo mula sa isang account ni Alice Guo? Wala po, Madam Chair. And meron ba kayong any business transactions kay Alice Guo? Again, reminding you that Transaction po yan. She went March 2023 po. okay, so pumunta si Miss Alice Guo sa Emonpulo noong March 2023. Apo. 23. As our guest po. sa 23, Immaculate. last year. Apo. Okay, as your guest. Yes So po, pag Madam. may guest po, wini-welcome nyo ba at ini-entertain habang guest doon sa Emonpulo? Wini-welcome po as our guest po sa Emonpulo po. Okay, Yes. so na-meet nyo na si Hindi- Alice Guo. Hindi ko po siya na-meet, pero yung mga staff ko po doon po sa resort, na-meet po siya. Ganong klasing tao na mayor noon, hindi nyo wini-welcome personally? Nasa Manila po ako, Madam Chair, at may trabaho po ako sa Manila. So, in-endorse ko lang po doon sa resort. Anong pakay ni then Mayor Alice Guo nung naging guest siya sa Emonpulo? Ma'am, nag-ano lang po sila, Madam Chair. Bali, nag-resort lang po sila, nag-swimming. And then, nag-land din po yung helicopter nila doon. And then, siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with mga bisita po nila. So ito yung chopper niya na tinanong din namin sa mga hearing ng Senate Committee on Women. 3 o 4 na beses na naghatid ng guest. Ilan ang kasama ni then Mayor Alice Guo? I can't remember po, Madam bisita. Chair, but I think mga 20 plus po sila, Madam. So marami-rami 20 plus. Kaya nangailangan ng 3 o 4 na helicopter. Yes po, Madam Flights. Chair. Nung umalis si na then Mayor Alice Guo at yung 20 plus na guests na kasama niya, nagbayad ba sila ng bill nila? Honestly po, meron pong isang guy na kasi business ko po sa buying and selling cars. Siya po yung tumawag po sa akin. And then yun nga po, sinabi niya po sa akin na pupunta nga po itong si Mayor Alice Guo. So in-endorse ko lang po ito sa staff ko po doon. So yun po, hanggang ngayon po honestly hindi pa po sila nagbabayad po sa akin doon po sa bill po nila. Grabe, ang laki ng perang kinita nila sa Pogo, Mr. Ronquillo. Di pa sila nagbayad? Di nyo ba sila sinisingil? Sinisingil ko po yung pong kausap ko pong tao pero hanggang ngayon po hindi. Sino po yung taong yun? Siya ba ay associated sa West Cars? Si JP Samson po, siya po JP yung sa West Samson. Cars. Familiar po sa aming subcommittee at pati sa Committee on Women yung pangalang iyon, JP Samson ng West Cars. Ano po yung pakay nung party ni then Mayor Alice Guo na 20 plus na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad sa inyo? Bakit sila pumunta sa Emonpulo? Parang siguro po to unwind po nung 2023 parang magre-resort lang po sila. So siguro po to unwind and to enjoy and bakasyon, to relax po. Ang alam ko, kahit sinong Pilipino, kahit pag nagbabakasyon tayo, nagbabayad tayo ng bill. Or sinabi ba ni Mr. Samson na siya nang bahala sa bill nila? Yun po ang sinabi niya, siya na daw po ang bahala. So si Mr. Samson ang may utang sa inyo. Yes Hindi po, nyo ba Madam siya Chair. sinisingil? Sinisingil po at pinapollow up ko po sa staff ko pero up to now wala pa pong bayad po. Mga 1.5 years na po. Bakit Apo. ganun hindi pa rin siya nagbabayad?
Hindi ko nga po alam, Madam Chair, pero po nagpa-follow up po kami sa payment po. Okay, good luck dun sa pagsingil, Mr. Ronquillo. Very Thank you po. able. Hindi lang ko lang alam bakit hindi willing magbayad sina Mr. Samson. But at a later time, Mr. Ronquillo, yung mga unfolding evidence na ilalabas ng aming subcommittee ay magkaklaro sa maraming bagay pa. So Yes po, Madam Chair. please stay on po. And also, Mr. Ronquillo, sabi po ng PAOK, may report na more recently than itong March 2023 na isinalaysay nyo sa amin, may unverified sighting si Alice Go sa Emonpulo. Alam mo ba kung tungkol dito sa unverified sighting na to? Honestly po, hindi ko po alam kung saan po nanggaling yung report po ng PAOK. Nagulat din po kami bakit po kami nasama po dito nga po sa hearing at hindi rin po namin alam saan po nanggaling yung report po nila. Honestly po, yung pong police po natin sa Region 3, nung August 1 po, tumawag po sila sa akin. Ngayon po, ang sabi po sa akin, yun nga po na parang may sighting nga daw po si Alice Guo doon po sa Emonpulo. So right there and there po, nandun po ako sa Pampanga. Ang sabi ko po sa kanila, kung gusto nyo po, pumunta po tayo doon ngayong araw na to para po makita nyo. With evidences po, with Madam Chair. Meron po kami mga pictures na sumama po yung mga kapulisan po natin ng Region 3. 3 po silang pulis na sumama para po i-check po yung area. Kasi po ang Emonpulo po, if I may correct po, Madam Chair, it's in San Antonio, Zambales. San Antonio, Zambales. Opo, Hindi hindi po ito Kabanggan na Hindi nire-report Kabanggan. po ng PAOK. Tapos po, ang pangalan po ng resort po natin is Emonpulo. Kasi po ma'am, ang nickname ko po is Emon, so it's not Emanpulo. Emonpulo. Apo, yung Okay. po, yun pa lang po, Madam Chair, medyo naguguluhan na rin po kami sa report po ng PAOK. So yun po, nililinaw lang po namin na hindi po talaga nagpunta po doon si Alice. So yun po ba ang nakita ng PNP Region 3 nung sumama sa inyo na wala doon or wala na doon yung reported na Alice Go? Ma'am, I think yung sinasabi po nilang si Alice Guo sightings, yung po kasing front desk po namin, kahawig na kahawig po ni Alice Guo. So, if I may po, pwede ko pong ipakita po yung picture. Okay lang po ba, Madam Chair? Actually, Madam Chair, Sen JV doon sa for akin one sana related question. papakita kasi I wanted to ask PAOK sana, no? Yung pong sightings na sinasabi nila, ito po sa akin pong slide, nandun po yung pinadala po sa atin yung kamukha po ni Alice Go pag malayo. So, yan po yung front desk staff ng Emonpulo. Siya po So, sa lahat ng 4 na sige photo po. na ito. Yes po, Madam Chair. Alright, Mr. Yung Ronquillo. nasa gitna po, siya po yung front desk po namin sa Emonpulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emonpulo. I see, Mr. Ronquillo. But in any case, I'm sure may guest records kayo dun sa Emonpulo. Merong bang any Alice Guo nung bandang August 1 or any big group of people tulad ng 20 plus na bumisita bumisita noong March 2023? Madam Chair, meron po kami mga CCTV like sinabi po ito ng PAOK. Sinasabi po nilang July 14, pina-retrieve ko po yung mga CCTV po sa resort. Willing po kaming ibigay po sa inyo para po makita nyo rin po lahat. We have I think mga 36 cameras po doon po sa resort. So ilinawin ko lang din po yung Emonpulo po, hindi po siya island. Part of the cove lang po siya. So may mga katabi din po kaming mga resort doon. So hindi ko po alam kung nagpunta po siya doon sa mga katabing resort o hindi. May Pero- kwento ba sa group na naging guest nila bandang August Wala 1? naman po, Madam Chair, pero po yun nga po yung sightings, yun po ang inaano. But I want to be clear din po, yun nga po sa report po ng PAOK na honestly po medyo nasisira po yung pangalan po ng aming resort dahil sinabi nga po 1.5 hour po silang late na hindi po nila inabutan po si Alice Guo. Ang gusto ko lang po sanang sabihin, ito po siguro yung Alice Guo pong nakita po nila doon. Kaya po, I just want to be clear about that po. Okay, noted, Mr. Ronquillo. Pero yun na nga, dun sa kahit mga kapitbahay niyong resorts, merong bang kwentuhan ng mga kapitbahay na resorts na mayroong grupo or merong mukhang Alice Guo
na nag-guest kahit sa kanila nung bandang August 1? Wala naman po akong narinig, Madam Chair, tungkol po dyan sa mga ganyang kwento-kwentuhan po. Alright, salamat Mr. Ronquillo. Nonetheless, malinaw na si Alice Guo ay bumisita sa Emonpulo at some point in time. At babalikan natin ang sinabi nyo na you have no bank transactions with her. Yes po, madam. Yung sagot po ninyo ay on record, under oath. And in the future, babalikan po natin Sige yung po, tanong na Madam yun. Chair. Salamat, Sige po. Mr. Ronquillo. Wala ngayon si Mayor Kalugay. So, dako na po tayo, at least for the chair, dun sa ating mga government agencies, no? Bago ko ibuksan yung questioning simula kay Sen JV. So, andito po ang BI. Yes, sir. Sir, hindi ko makita yung nameplate nyo. Anong pangalan nila, sir? Mr. Manahan. At kayo po ang ng BI? Yes. Mr. Manahan, bago po kayo sumagot, I'd like to acknowledge the presence ng aming minority leader, Sen Coco. Salamat kaayo for your presence, sir. Magandang umaga po, magandang hapon po, Madam Yes, sir. Chairperson. Magandang tanghali. Mr. Manahan, kayo po ay tumatayong po sa BI? Chief of the Intelligence Division, Madam Chairperson. Okay, good. Chief ng Intel Division.